sa kalye. Gandaan mo naman, Mr. Moderator, yung ating presentation, ano? Okay, maaari nang umpisahan. Pagmo-moderate. Ayan, sige, umpisa na tayo. Salamat sa moderator, ano? Yung ating second presentation, ipepresenta base doon sa kanyang mga paliwanag, base doon sa kanyang mga sagot, no? Narinig naman ninyo, ano, kung paano siya maglatag at paano naman siya sumagot sa mga tanong. So, tinanong natin mga kaibigan, ano, kung ano ang hindi alam ni Kristo doon sa Mateo 24:36. So, napakinggan natin ninyo na ang hindi daw alam ni Kristo yung araw at oras ng pagparito niya sa paghukom sa lupa. Kasi sa lupa daw Kaya tinanong natin kung anong lupa ang gagamitin, no? Sa paghuhukom. Kung paparito si Kristo gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan, ang pagparito niya gaya ng magnanakaw, masusunog na langit at lupa. Tapos ang sabi niya, pagparito niya daw sa lupa sa paghuhukom. Pambihira naman. Paano ka maghuhukom sa lupa, no? Kung sunog na langit at lupa. So doon pa lang sablay na itong ating kausap. Kasi sabi ko nga ang gusto ko si si Karuben Pero inayawan tayo, no? Ni-reject yung natin. So okay lang ngayon tinanong natin ulit sa araw ng paghuhukom ba, sa araw at oras na yon ng paghuhukom, kahit naghuhukom na si Kristo, alam niya ba alam na ba niya yung araw at oras? Sabi niya, no. Yung sagot niya, no. Sige, So, yan ay mapapansin nyo, kahit pala si Kristo, dumating na sa araw at oras ng paghuhukom, hindi pa rin niya alam yung araw at oras. Pambihira. Parang wala sa sarili, no? Yung Kristo na kinikilala ni Douglas. Dumating na ang araw at oras ng paghukom. Sabi ni Kristo, mga pinagpala ng aking Ama, no? Manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo, buhat pa ang sanglibutan ay naging gayon. Kasi hindi ko alam ang araw at oras ng paghuhukom. Manahin ninyo, pasok kayo. Ganun pala ang Kristo ni Douglas, no? Walang alam sa paghuhukom. Ganun. Totoo ba na walang alam si Kristo sa paghuhukom? Hindi ganon. Kasi sabi ni Kristo, no, darating siya sa araw at oras na paghukom. Sino hindi nakakaalam? Sino hindi nakakaalam? Sabi ni Kristo, darating siya sa araw at oras na hindi ninyo nalalaman. Sino? Kasama ba si Kristo sa hindi ninyo nalalaman? Siyempre hindi siya kasama, kaya nga ninyo darating siya na hindi ninyo nalalaman. Kaya sabi ni Kristo sa Gawa 1:7, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Hindi ukol sa inyo pagkaalam ng yon? Panahon, araw at oras yon, bahagi ng panahon, pagparito ni Kristo, no? Sino hindi nakakaalam? Hindi ukol sa inyo, sa mga alagad. Kahit sa atin mga tao, lahat hindi natin alam. Pero, alam ba ni Kristo? Yes, alam ni Kristo. Ano ang patunay alam ni Kristo? Colossus 2:3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at lahat ng kaalaman. Alam pala ni Kristo kasi nasa kanya lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman. Yung alam ng Ama, yung mga bagay ng Ama, sabi ni Kristo, akin lahat yon. Sa akin nakatago. Sa kanya pala nakatago tapos hindi niya alam. Logical, no? Basahin natin yung Juan 16. Patunayan natin na kay Kristo talaga yon. Sabi dito sa 13, basahin muna bago mag-15. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig
ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo. Ang mga bagay na magsisidating, no, sa future, luluwalatiin niya ako sapagkat kukuha siya sana sa akin. At sa inyo'y ipapahayag. Ano yun? Ano yung ipapahayag? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama, pahayag ng Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sana sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Kaya lahat ng pahayag, no, ng Ama na ipinapahayag ng Espiritu, ipinapahayag ni Kristo ay akin, sabi ni Kristo. Kaya nang magpahayag ang Diyos, no, ito na, ipinahayag na ng Diyos, no, sabi niya sa Isaias 46:9, no, nagpahayag ang Diyos, sabi niya, basahin natin ha, ang pahayag ng Diyos para masabi natin alam ni Kristo. Sabi niya sa 9, Isaias, no? 46:9 hanggang 10, sabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, unang mga bagay na hindi pa nangyayari. Yung paghuhukom, hindi pa nangyayari, no? Unang bagay ng panahon o bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi ang payo ko ay mananayo, no? Gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sabi ng Diyos, no? Walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ano yung wakas? Di paghuhukom. Kasama doon yung wakas sa paghuhukom. Sabi ng Diyos, siya'y nagtakda ng isang araw na ipaghukom ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Nagtalaga na pala ang Diyos sa araw ng paghukom. At saka ipinahayag na ng Ama yung mga bagay na hindi pa nangyayari gaya ng wakas, no? Kasi sabi ng Ama, ako'y Diyos, walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. So ibig sabihin na ipahayag na pala yun ng Ama, yung pasimula at wakas, na ang sabi naman ni Kristo, lahat ng pahayag ng Ama ay akin, nasa kay Kristo. Siya ang kinatataguan, Colosas 2:3, ng lahat ng karunungan at lahat ng kaalaman. So therefore, I conclude, no, alam ni Kristo yung araw at oras, kasi yung pahayag ng pasimula at wakas, yung paghuhukom, na kay Kristo na sa kapangyarihan. Basahin natin Mateo, balikan natin yung Mateo 28:18. Lahat ng bagay na nasa Ama, kapangyarihan ng Ama, no? Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ayun, napakaliwanag. Naibigay na kasi itinakda na, ibinigay na sa kanya ang kapangyarihan ng paghuhukom. 5:22, ang Ama ay hindi humatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob sa anak ang buong paghatol. Kaya sabi, lahat ng kapamahalaan na sa langit man, sa lupa man, ay naibigay na sa akin. Tapos hindi pa niya alam, naibigay na, hindi pa alam. Come on, sabi mo, come on. Naibigay na. Halimbawa, binigyan ka ngayon, 1 milyon, sabi mo, hindi ko pa alam. Asan yung 1 milyon? Hindi ko alam. Ano, nagmamaang-maangan ka, Douglas? Ibinigay na sa'yo 1 milyon, hindi mo alam? Ano ka? May sakit kang limot, no? Ito, Douglas, ibigay ko sa'yo 1 milyon, sabi ng tatay mo. Ngayon, magtanong tatay, Douglas, asan yung 1 milyon? Hindi ko po alam. Ganun ka ba sumagot? Nagmamaang-maangan o talaga may amnesia ka? Ganyan. Hindi ganun ang Kristo, no? Sabi ng Kristo, lahat ng nasa Ama ay akin. Lahat ng pahayag mula sa umpisa hanggang wakas, alam ni Kristo. Bakit? Sa Kanya nakatago lahat ng kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman. Kaya wag mong sabihin na ibinigay na sa'yo, hindi mo pa alam. Maang-maangan ang tawag o amnesia. Dalawa lang yun, nagmamaang-maangan ka o may sakit kang limot, no? Hindi mo alam. Sabi mo, kahit naghuhukom na, hindi pa alam. Ano ka? Hilo? Naghuhukom na, hindi pa rin alam. Kalukuhan.
Okay, pwede na? Hindi na po ako magtanong, Mr. Moderator. Okay, pag ready na yung time. Ready. Okay na. O sige, magtatanong na ako, klima ko. Sa tanong mo sa akin kanina, Siguraduhin mo lang, alam mo ang itatanong mo. Douglas. Mr. Moderator, Okay, magtatanong pa lang. sasagot lang sa tanong. Okay, sige. Sa tanong mo sa akin kanina, kapag dumating na si Kristo, ay alam niya ang araw at oras. Ito tanong ko sa iyo, anong oras, anong petsa, anong taon darating ang Kristo kung alam niya? Ang sagot ko, no? Ang pagdating niya, alam niya kasi Objection, darating siya Mr. Moderator. gaya ng Pasagot magnanakaw. ng- Yun ang sagot ko. Yun ang sagot Objection, ko. Mr. Moderator. Malinaw Okay, po yung tanong ko sa kanya. Anong oras, anong petsa, anong taon darating ang Kristo? Okay, ang tanong defender, meron bang specific na panahon, oras, araw? Pwedeng kung wala at hindi kaya, ipas na lang. Ang sagot ko, Mr. Moderator, ang nakakaalam nun, yung darating. Sa eksaktong araw, sabi niya, anong araw, anong oras, anong taon, anong petsa, anong month, anong week, alam ni Kristo yun. No? Hindi mo alam, hindi ko alam. Siyang tanungin mo. Ang sinasabi ko lang, alam ni Kristo ayon sa Biblia. Pero yung Okay. eksaktong pagdating niya, siya ang nakakaalam at ang Ama at ang Espiritu Santo. Yun ang sagot ko, Okay, Mr. next question. Moderator. Okay, Hindi next ko sinasabi question. akong nakakaalam. Okay, Mahirap next siya. question. Sabi mo, alam ni Kristo yon. Anong talata? Verbatim. Alam ni Kristo yung araw, oras, petsa, at taon ng kanyang pagbabalik. Verbatim, anong talata? Anong talata? Sinabi, Mateo 24:50, darating siya sa araw at oras na hindi mo alam. Ayan araw at oras pinag-usapan, di ba? Okay, next darating siya question. sa araw at oras, di alam niya. Gaya ng araw na pumasok si Noe sa daong, ay gayon din ang Okay. pagparito ng anak ng tao. Alam niya yun, Okay, hindi mo next alam, hindi question. ko rin alam. Siya Okay. nakakaalam. Next question. May bababasa ka ba dyan sa Mateo 24:50? Araw, oras, petsa at taon, meron o wala? Categorical. Ang mababasa natin, araw at oras, kasi yun Objection, ang Mr. pinapatunayan Moderator. ko, alam ni Objection. Kristo. Okay, Objection, Hindi ka Mr. makapagsagot Pasagot. kahit para Okay, sa tanong mo. defender, pasagot lang ng tanong, ano ang araw at oras? Ang Pag, pinag-usapan hindi alam, namin pass. na counter objection, Mr. Moderator, ang pinag-uusapan namin kanina, maliwanag, araw at oras. Wala akong binanggit taon. Lunes ba? Araw ng Lunes? Okay, Wala. pasagot na lang. Araw at oras. Meron bang- ang okay, ito ang pinag-uusapan, tanong. alam ni Kristo. Meron bang araw at oras? Mayroon. 24:50, mayroong araw at oras na darating siya, sabi ni Kristo. Next question. Wala naman akong nilatag na darating siya 2030, darating siya Okay, araw next ng question. Lunes. Ikaw talaga. Okay, next question. Ito tanong ko. Ayon sa Mateo 24:36, ang ama lamang ng nakakaalam sa araw at oras ng paghukom. Tanong, ano ang Greek ng lamang? Monus o bonus? Napunta na sa Greek, Mr. Moderator. Sabi ko kanina, Objection, walang Greek, Mr. walang Moderator. Okay, pwede walang mag-pass. Greek. Objection, Hindi ko yan Mr. Moderator. pinag-aralan. Kaya hindi Objection. ka pwede magtanong sa akin ng Greek Okay, kasi hindi okay. ako nag-aaral ng Greek. Next Objection question po. na Tayo kasi. magkakaintindihan, Mr. Moderator. Okay. Okay, next question na nakapagbigay na rin ng sagot. Hindi, objection po ako, Mr. Moderator. Objection po. Bakit po ako Papunta sa Greek. nagtatanong? May objection ako eh. Bakit po ako nagpunta ng Greek? Hindi po alam ata ng katunggali ko, nasa rebuttal stage na kami. Kahit anong tanong ko, basta pasok sa paksa,
pwede kong itanong sa kanya. Kaya pasok yung tanong ko, Mr. Moderator. Ah, Mapag-Greek o okay. Hebrew yan. Okay, pasok na yung tanong, naisagot na rin naman niya na hindi niya alam. Pwede na tayo umusad sa next question. Sunod na tanong. Okay. Hindi ko yan Sige. pinapatunayan sa Greek. Okay, sige. Sunod na tanong. Sabi mo, hindi kasama si Kristo sa hindi nakakaalam sa araw at oras ng paghukom. Ano ang sabi ng anak sa Mateo 24:36? Alam ba niya o hindi niya alam? Categorical. Alam nga pinapatunayan ko nga na alam ni Kristo yung araw at oras. Ayon sa Biblia. Alam ni Kristo araw at oras. Okay, next question. So sinabi ni Kristo na hindi alam ng anak ang araw at oras. Para sa iyo ay nagmamaang-maangan ka. Yes or no? Hindi yun pagmamaang-maangan. Yan po ay pagrespeto niya sa Ama. Kaya sabi ni Kristo, tungkol sa araw at oras na yon, ang Ama lang nakakaalam. Bakit? Bakit ang Ama lang? Nirerespeto niya ang Ama kasi command yun ng Ama, yung araw at oras. Nasa Kanya yon. Kasi sabi ni Kristo, mayroon akong tinanggap na utos sa Ama kung ano ang aking sasabihin, kung ano ang Okay, aking next sasabihin. question. Kaya nakadisiplin si Kristo doon, nakadisiplina doon si Kristo sa sasabihin niya. Okay, next question. Ito susunod kong tanong. Okay. Sabi mo, ang anak ang di nakakaalam. Si Kristo ba yon? Yes or no? Pinapatunayan ko nga alam ng anak ayon sa Biblia. Yan ang sagot ko, Mr. Okay. Moderator. Bahala Okay, siya kung next hindi niya question. tatanggapin. Okay. Sige, next question. Sabi mo, pinatutunayan mo na alam ng anak. Okay. Balikan natin yung 36. Okay. Sino yung anak na hindi na nakakaalam ng araw at oras? Si Kristo o hindi si Kristo? Categorical. Mr. Moderator, wala na ba siyang ibang tanong? Ulit-ulit na lang. Sinagot Okay, na sige, pasagot na Makulit lang ba? ulit. Makulit ba itong si Douglas? Pasagot na lang ng tanong ulit. Paulit-ulit. O sige, so sasagutin natin ulit kahit paulit-ulit, no? Alam ni Kristo. Hindi ko sinasabi na hindi niya alam. Alam nga, yun nga ang stand ko. Affirmative nga ako. Alam ayon sa Biblia. Bakit ko naman sasabihin hindi niya alam? Ano ako, bali? Alam nga niya Ikaw ang bali. Ikaw talaga. Objection, Mr. Moderator. Sige. Sorry. Okay, next question. Okay, next question. Ito ngayon ang tanong ko. Kung alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik, yan ang sinasabi mo Ipinipilit mo na alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik. Ngayon, ito tanong. Pakita nga po natin yung talata. Basahin ko na lang. Busy si Kuya Robin. Okay. Sabi mo, alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik. Yan ang sabi mo. Mateo 24:36. Ito tanong Babasahin ko. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Sino yung walang makakaalam dito? Kasama ba dito yung anak? Yes or no? Ang hindi makakaalam dyan, kasama din ako. Pero Objection, yung anak, Mr. alam niya Moderator. yan. Objection, Mr. Moderator. Okay. Categorical po yung Sumasagot po tanong tayo, ko. Mr. Moderator. Categorical po kasi yung tanong ko. Binasa ko yung talata, sabi dito, walang makakaalam. Kasama ba dito yung anak sa hindi makakaalam? Yes or no? Pasagot ng tanong. Kasama ba yung anak o Sinasagot ko hindi? nga, counter objection, Mr. Moderator. Ang topic namin, Matthew 24:36. Pinapatunayan ko ang alam ni Kristo ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata.
kasi naka-stick siya sa isang talata lang. Sabi ko, ayon sa Biblia. Kung itutuloy mo yung basa, malalaman mo alam ni Kristo. Basahin mo lang sa 37, 38, no? Hanggang 50, alam ni Kristo. Hindi ko naman sinabi, papatunayan ko sa isang talata lang ng Matthew 24:36, alam ni Kristo. Ang sabi ko sa Objection. Biblia. Okay, okay. Next question na, Douglas. Nakapagbigay na rin siya ng sagot at paliwanag. Okay. Next question. Sabi mo, hindi sa Mateo 24:36, ano yung paksa na pinag-uusapan natin? Alam ni Kristo yung araw at oras sa 24:36 o hindi alam ni Kristo yung araw at oras sa 24:36? Yung nakasulat, no? Sa nakasulat ha, sasagot tayo, hindi niya alam. Pero kung itutuloy mo yung basa, Amen. alam niya, no? Itutuloy mo lang ang basa, malalaman mo alam niya, no? Sabi dito, kung paano ang mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, ay gayon din naman ang pagparito ko, sabi Okay, ni next Kristo. Alam question. niya. Itutuloy mo lang ang basa, hindi ka doon nakapako sa isang talata. Next Moderator. question na wala ng oras. Okay, next question. Ano yung paksa na pinag-uusapan natin? 24:36 o hindi 24:36? Ang sagot natin, yes, 24:36, pero ang pagpapatunay ayon sa Biblia. Hindi sa 24:36 lang ang pagpapatunay. Gagamit ka ng Biblia sa iba't ibang aklat para mapatunayan na ang stand ng affirmative ay alam ni Kristo yung araw at oras ng paghuhukom. Hindi mo alam. Okay, next question. So tanggap mo, dyan sa 24:36, hindi alam ni Kristo ang kanyang pagbabalik yung araw at oras? Yes or no? Diyan sa talata, sinasabi, no? Ang ama lang ang Yes nakakaalam. or Pero no? ayon Yes sa or no? Biblia, Objection, Ano, Mr. ano? Moderator. Oo. Ano? Categorical po yung tanong ko. Ulitin ko na lang. Okay, sige, pasagot na muna ng categorical bago Hindi, ulitin ko po yung tanong ko, Mr. sige. Moderator. Sabi mo, ang pinag-uusapan natin paksa, 24:36 ng Mateo. Diyan sa 24:36 ng Mateo, tanggap mo ba na hindi alam ni Kristo yung araw at oras ng kanyang pagbabalik? Yes or no? Ang sagot ko, no. Kasi alam ni Kristo ayon sa pagpapatunay ko, ayon sa Biblia. Alam ni Kristo yun. Kaya ang sagot ko, no, na hindi niya alam. Kasi alam nga niya eh. Pinatunayan ko na ayon sa Biblia, kaya alam ni Kristo yung araw at oras sa Mateo 24:36 na ating pinag-uusapan. Hindi mo lang alam ipaliwanag, pero alam ko ipaliwanag. No? Okay, next Yun ang question. magkakaiba. question. Sabi mo, alam ni Kristo dyan sa Mateo 24:36. Sabi mo, alam ni Kristo dyan sa 24:36. Ano ang nakasulat dyan sa talata sa screen? Alam niya o hindi niya alam? Categorical. Ang sagot ko, alam niya kasi napatunayan ko na ayon sa Biblia. Ayon. Yan ang sagot ko. Napatunayan ko na sa iyo. At sa mga nakikinig, alam niya. No? Base sa mga talata na ibinigay ko, yung Matthew 24:36, alam ni Kristo yung araw at oras kasi darating siya sa araw at oras. Gaya ng magnanakaw, no? Alam niya, gaya nga ng magnanakaw at tinuro niya sa Next mga apostol. question. Okay, Diba? next question. Sako. Next question. Sabi mo, alam ni Kristo dyan sa Mateo 24:36. Sabi mo, alam ni Kristo dyan, mismo sa talata ng 24:36. Ito tanong ko. Sabi dyan, babasahin natin. Sabi dyan, maging ang anak man, ay hindi, ayan kahit ang mga anghel sa langit, o ako mismo na anak ng Diyos. Sino daw yung anak ng Diyos na hindi nakakaalam ng araw at oras ng kanyang pagbabalik? Ayon dyan sa talata, si Kristo ba o hindi si Kristo? Categorical.
Ayon sa talata, si Kristo yon. Alam ni Kristo yung araw at oras base sa pagpapatunay natin ngayon gabi. Marami tayong talata na binasa para patunayan alam ni Kristo yung Matthew 24:36. Hindi mo lang alam, inuulit ko, hindi mo alam i-reconcile. Bakit alam ni Kristo? Kasi nasa Kanya nga ang lahat ng karunungan at kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman. Yung alam ng Ama, sabi ni Kristo, lahat na yun akin. Nasa akin yun. Lahat ng bagay ng Ama, ipinahayag ng Ama ay akin. Kaya ang Espiritu kukuha sa akin kasi lahat ng nasa Ama ay akin. Yung Okay. pahayag, no? Lahat Time. yun. Mm. Okay. Ito ngayon hamon ko sa'yo. Kung mabasa ko sa Biblia na hindi alam ng Tapos na anak at oras. Tapos na ba? cross-examination. Sige. Lalag kasi ko eh. Timer, ano na, conclusion na ba yan? Opo, conclusion na. Ilang minuto conclusion? Douglas Defender, 3 minutes, 5 minutes. Ilan ang kailangan? Ilang oras? 5 minuto Conclusion. kailangan niya. Sapat na ba yung 3 minutes? O 5 po, ano? 5 yung Okay, 5 napag-usapan. minutes conclusion. Pa-start na. Excuse me lang po, Mr. Moderator. Point of order lang. Parang second rebuttal pa lang po yata ni Kuya Douglas. In a conclusion, kasi Mr. Moderator, ano naman paulit-ulit na lang naman ang tanong at latag. Pwede na conclusion. Kasi naka-opinion na, ngayon naman conclusion na para matapos na. Okay Kasi ba yun, ganun din eh. Douglas? Di, alam ko maglalatag muna si Douglas ng 10 minutes. Okay. Anong 10 ba? Nawala ba siya? Anong Ayan. time? Anong time? Ang alam ko maglalatag pa si Douglas 10 minutes eh. Sige. Okay, Douglas. 10 minutes. Teka. Ayusin ko lang. Game. Okay. Pag magsasalita ka na, start na tayo. Okay. Ayan. Yan. Magandang gabi po ulit sa ating lahat, no? Pansinin po natin yung mga sagutan ni Climaco. Kanina, umamin siya eh. No? Sa pagtatanong natin, umamin siya na hindi alam ni Kristo yung araw at oras. Diyan, sa 24:36. Tapos, nung tinanong ko ulit siya, alam naman na. Kontrahan. Parang si Soriano ba? Kontrahan eh. Di ba? Sa bibig niya na nanggaling, hindi niya alam. Tapos kinontra niya ulit. Objection, Mr. Mr. Moderator. Nandadamay ng mga ngaral. Hindi to ano. Pakiwasan presentation po to. natin banggitin yung hindi kasali sa usapan, Douglas, Mr. Moderator. Okay, proceed ulit. Wag po natin Pasensya babanggitin na po, pasensya na. yung mga Ayan. mga ngaral. Wag natin idamay sila sa ating usapan. Pasensya na po. Ayan. Sige. Ayan. Umamin siya kanina. Umamin siya na hindi niya alam. Tapos, nung tinanong ulit natin siya, umamin naman daw. Na alam naman daw. Ano ba talaga tama ko? Sorry. Climaco. Sa dalawa mong sagot, hindi ba niya alam o hindi niya o alam niya? Di ba? Tandaan mo, ang pinag-uusapan natin, Mateo 24:36. Malinaw na dun sa talata na ang Kristo
hindi alam ang araw at oras ng kanyang pagbabalik. Sa bibig mo na nang galing na hindi niya alam. Di ba? Ayan kalinaw-linaw tungkol sa araw at oras ng aking pagbabalik. Walang makakaalam na to. O si Kristo mismo nagsasalita dyan O, ano sabi? Kahit ang mga anghel sa langit, o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Malinaw Bakit kailangan mo pang pilipitin yung talata na para bang damit ba na kailangan mong katasin ng katasin, lukutin ng kulukutin, sumang-ayon lang daan sa paniniwala mo? Mali yun. Mali yun, Climacco. Sa makatwid, lumilitaw, tinututulan mo ang Kristo. Kasi ang Kristo ang nagsasalita dyan. Ayun tungkol sa araw at oras ng aking pagbabalik. Si Kristo mismo nagsasalita dyan sa makatwid, kinukonta mo si Kristo. Diba? Paano ngayon yan? Wag mo na kasing ipilit na alam ni Kristo. Malinaw na dyan sa talatay nakasulat, verbatim pa. Linaw-linaw, ako mismo na anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos na yan na hindi nakakaalam? Di si Kristo, sino lang daw yung nakakaalam ng araw at oras? Yung Ama. Bakit mo pang ipipilit na isasama ang Kristong alam daw? Nasasabihin mong alam ni Kristo? Hindi ganun. Diba? Hindi ganun, Climacco. Huwag mo nang ipilit. Si Kristo na mismo nagsasalita dyan sa makatwid, kinukonta mo si Kristo. Saka, masyado nang malayo yung pinag-uusapan natin kanina. Ang pinag-uusapan lang natin kanina, Mateo 24:36. Diba? Pero kung saan ka na nagpunta. Malinaw na dyan sa talata, umamin ka na kanina. Tapos, ginawa mo, binawi mo lang ulit. Sabi mo, alam niya. Doon sa ibang talata, alin ba talaga totoo? Alam ba niya o hindi niya alam? Isang talata lang pinag-uusapan natin. Mateo 24:36 lang. Saan ka ulit nagpupunta? Diba? Ganun lang kasimple yun. Isang talata lang yung pinag-uusapan natin. Mateo 24:36. Sabi mo, nung tinanong kita, sino ka ko yung hindi nakakaalam ng araw at oras? Ano sagot mo? Si Kristo. Tapos na laban. Di ba? Ganun lang kasimple. Okay na ako, Mr. Moderator. Okay, pwede nang i-waive ang time para sa conclusion. 5 minutes. Ayun, magtatanong na ako, Mr. Moderator. Ang tanong ko, Douglas, Teka, yan ako lang. ti- sige. Wait lang. Okay. Okay na. Ito ang tanong ko, Mr. Moderator, kay Douglas, Ang sabi sa talata, walang makakaalam. Kahit ang anghel, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ang tanong ko, kailan malalaman ng anak yung araw at oras para sa pangunawa mo? Okay, sagot. Kapag sinugo na siya ng ating Panginoon Diyos, doon niya malalaman. Pero walang specific date kung anong araw at oras yun. Diba? Sino lang nakakaalam ng araw at oras na yun? Yung Ama. Malinaw dyan sa talata na yung Ama lamang ang nakakaalam ng araw at oras na yun kung kailan niya susuguin yung kanyang anak na ating Panginoong Kristo. So, ang sunod na tanong, sabi mo kanina, kapag dumating na yung araw at oras
ng paghukom, hindi pa rin niya alam. Alin ba ang mauuna? Yung pagsusugo o yung araw ng paghukom? O, sagot. O, parehas. O, kapag isinugo na siya ng anak, alam niya na araw na yan ng paghukom. Di ba? Kapag dumating, siyempre, isusugo na siya doon. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pero, diyan sa talata, hindi niya alam. Kaya, ang sagot ko sa iyo, parehas. Tanong ko, Mr. Moderator, ulitin ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko, kasi sabi ni Douglas, malalaman Moderator, paayos natin yung mic. Mahina yung sa audio monitor. mo, defender. Sige. Dinig na ba? Okay. Dinig na ba? Ang tanong Okay. ko, ang sabi mo, Douglas, malalaman lang ni Kristo kung susuguin siya. Pero kanina, nang tinanong kita, sa araw ba ng paghukom, alam ba ni Kristo? Sabi mo, hindi. Ngayon, ang tanong ko, alin ang mauuna? Yung mismong naghuhukom siya o yung isusugo pa lang siya? Doon pa lang malaman. Both, Alin ang mauuna doon? parehas. Sabay O, ba yun? parehas. Sabay? Teka lang. Yes. Kapag isinugo na siya ng anak, yun na mismo ang araw ng paghukom. Kaya sagot ko sa iyo, parehas. So, yung actual na paghuhukom at yung pagsusugo, no? Sabay ba yun na event? Yes or no? Yes, parehas nga yun. Kapag Ayun, isinugo na yes. siya ng ama, yun na mismo ang araw ng paghuhukom. So, ganun, ano? So, ngayon, ang tanong ko ulit, kapag naghukom na si Kristo, yun na, naghuhukom na kasi nasugo na. Alam na ba ni Kristo yung araw at oras? Yes or no? Yes, andito na siya noon sa lupa eh. Pero, bago dumating yung araw at oras na yon, hindi niya yun alam. Yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. Kanina pa sa Mateo 24:36. Alin ang pinag-uusapan natin doon? Yung araw at oras mismo. Hindi niya alam yun. Kung kailan siya susuguin ng ama. Yes, salamat sa pag-amin. Alam na ni Kristo yung araw at oras. Ngayon, ang tanong ko naman, kanina tinanong kita, yung araw ng paghukom, sabi mo kanina, hindi niya alam. Ngayon naman, tinanong kita, alam na ba ni Kristo yung araw ng paghukom kung maghukom na siya? Sabi mo, yes. Alin doon sa dalawang magkakontra ang mali mong sagot? Alin doon? Walang mali. Walang mali. Mali lang yung Hindi, pag-unawa mo. magkaiba yun eh. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator, ang Okay. tanong ko kasi kung alin ang mali doon sa dalawang magkaiba o magkakontrang sagot niya. Kasi sabi niya, Mr. Moderator, kanina, sa unang cross-examination ko sa kanya, hindi alam ni Kristo kahit naghuhukom na. Ngayon naman sa conclusion, sa stand niya, alam na daw sa paghukom, alam na daw ni Kristo. Di magkakontra. Ngayon, Okay, ang Douglas, tinatanong ano ko, yung kung counter-objection? alin ang mali doon sa dalawang magkakontrang sagot mo? Ano ang counter? Yun ang tanong ko, Mr. Moderator. Counter-object, Mr. Moderator. Walang mali sa sagot ko. Kaya nga sinabi ko kanina, both, kapag isinugo na siya ng ama, yun na mismo yung araw ng paghukom. Natural, alam niya na yun. Pero yung pinag-uusapan natin, yung mismong araw at oras kung kailan siya susuguin, hindi niya alam yun. Okay, next question, sige. defender. Malinaw na yung paliwanag niya. Sige, ito ang sunod na tanong. Ang unang cross-examination ko sa iyo, ang sagot mo, sa araw ng paghukom, hindi ni Kristo alam. Ngayon naman, sa araw ng paghukom, alam na ni Kristo, umamin ka. So sabi mo, parihong tama. Yes or no? Parihong tama ba yon? Yes or no? Objection, Moderator. Wala ko sinabing Di nga ganun. sumasagot, Mr. Moderator. Di ba? Objection ako. Okay, Wala akong objection. sinabing ganun. Malinaw yung sinabi ko sa'yo kanina na yung mismong pagsusugo ng anak, di ba? Yun yung mismong araw at oras. Alam niya na yun. Pero yung pinag-uusapan natin, kung kailan siya susuguin. Tandaan mo yung terminong ginagamit ko. May salitang
kung kailan siya susuguin. Yun ang hindi niya alam. Okay, Talaga to si Climaco. Defender. Next question, yung pahayag ngayon ni Douglas, yun din yung huli niyang pahayag ngayon lang. Wala na. Nawala. Nag-brown out ata, nag-brown out. Shoutout sa mga nanonood. Shoutout. Shoutout muna sa 223 million viewers na nanonood niyan. Yan. I-comment kayo ng 1 kung ay Bigyan natin ng judgment. Wag natin hayaang winner by default lang. Gusto mo ba mag-judge, Viewrista? Hindi, kuya. Siguro wag niyong i-judge, pero itigil na natin. Kasi, kuya, wala na eh. Tapos na eh. Wala kang idideklarang panalo, pero pinahihinto mo na. Boss na yung oras. Okay. May gusto bang kumatol kung sinong mas maganda ang latag? Regarding Grabe ka sa naman, nag-a-adhom ka debate. naman, RJ. May mas maganda yung latag. Parang ang pangit yung latag. Wag ganon. Kung sino ang mas maganda ang latag sa dalawa? sa timer ako sa timer. Ako naman, para sa bahagi ng first time ni Douglas sa larangan ng debate, para sa level niya, may pagkakataon na gusto niyang ulitin na akala niya maiipit niya yung si Defender sa pag-uulit niya yung tanong. Kaya lang, sa isang debate kasi kapag inulit mo lang yung tanong, yun din ang sagot niya. Ang magiging isipan nung nakikinig, wala nang maitanong. Pero ang side naman ni Douglas, gusto niya talagang makita sa pamamagitan ng talata na mali si Defender. Kaya lang, bilang nasa social media na inuulit niya yung tanong, pagdating doon sa mga MCG ay ala na, naipit na. Pero deep inside, talagang doon tayo sa talata. Para sa akin, hindi sa kinakampihan ko dahil INC si Douglas at kalaban namin sa debate si Defender. Para sa akin, ang mas maraming points na kalalaman si Douglas. Ewan ko sa ibang kay viewerista at sa iba. Viewrista, ikaw, nais mo ba magbigay na opinion? Ay, kung okay. Kung ako ay magja-judge na So sa maganda yung ginawa ni Defender, maganda yung curiosity niya, yung malikot na pag-iisip niya. Ngayon, yung mga binigay niyang references, nagbigay siya ng otoridad. Sa otoridad hindi naman nabanggit kung nalaman ni Jesus. Okay, meron pa siya binanggit ng karunungan sa isa pang libro, pero ang pinag-uusapan dito, yung para makilala yung Diyos tungkol doon sa understanding and knowledge. Ngayon, dito talaga, hindi niya na-defend yung sa Matthew 24:36 at malinaw dito na hindi talaga alam nung anak. Ngayon, merong binigay na araw at oras, nabanggit naman, pero hindi sinabi na alam nung anak yung araw at oras na yon. So, binibigay ko kay Douglas yung boto ko. Ayan. Sa akin naman po, kasi marami akong napapansin na comment doon, the way magtanong si Bro Douglas, minsan nauulit yung tanong. Sa akin naman, yun ay kasama ng paraan ng isang debatista
para malaman talaga na yung kanyang kausap ay Consistent. consistent. Kasi sa ginawa niya na pag-uulit, lumabas yung inconsistency na Hindi sa debate mismo.